Po tayong lahat, purihin po natin ang ating Panginoon. Bigyan po natin siya ng pinakamainam natin na palakpak, papuri para sa Kanya. Purihin natin ang Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Let's give our best clap offering to our God. How great the chasm that lay between us. How high the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. The cross has spoken. I thank you, God. The King of Peace calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, our living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, that has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, that has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ. Hallelujah. Let's sing hallelujah to the Lord. Oh, hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. That has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe out of the silence. The roaring lion declared the grave has no claim on me. Let's sing that line one more time. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe out of the silence. The roaring lion declared the grave has
Ba? Pinag-aralan natin yung aklat ni Josue, yung kanyang mga karanasan. Bakit natin pinag-aralan yun? Anong kinalaman nun sa equipping natin? Because life, and particularly yung spiritual life po, para po itong pakikipaglaban. It is like a battle. Hindi po ito yung buhay na sabihin natin parang smooth sailing palagi. Di ba? Yung proverbial na sinasabi natin, life, even our spiritual life, is not a bed of roses. Hindi po. Alam natin, marami talagang mga challenges yan. So alam natin, sa buhay natin, dahil tayo makasalanan, hindi natin kayang iligtas yung sarili natin, alam natin na ang ating Panginoong Jesus, isinuko niya yung kanyang buhay dun sa krus para tubusin tayo sa ating mga pagkakasala at ang kailangan natin gawin, pagsisihan yung ating mga kasalanan, isuko natin yung buhay natin sa ating Diyos, sa ating Panginoon. Kilalanin natin siya bilang ating Panginoon tagapagligtas. And then, kung tayo'y sumasampalataya na at meron tayong kaugnayan sa ating Panginoon, hindi rin natin, kumbaga, hindi din tayo exempted sa iba't ibang mga challenges ng buhay. Bagamat alam ko, natatandaan ko, kahit nung bago pa lang ako, meron kaming kinakanta nun, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Masayang tunay. Di ba? Lagi masayang tunay naman talaga yung buhay ng Kristiyano. But in reality, alam natin, merong problemang dumadating. Merong mga pagkakasakit. Merong mga pangangailangan. Alam po ninyo, nito nga, salamat sa Lord, katatapos lang po nung radiation therapy nung aking anak. Natapos namin yung 20 sessions. At naging kaibigan na po namin yung ilang mga kasamahan namin dun sa radiation. So meron po kaming mga kakwentuhan doon, mga may cancer din, puro may mga cancer yung mga nandun. Kaya nga, nung nandun ako, kausap ko sila, biglang may nagtanong sa akin, Kuya, anong cancer mo? Sabi ko, hindi ho ako, yung anak ko po ang sinasamahan ko. Yan. Siguro dahil sa buho ko, akala. kasi karamihan doon, mga ganito rin, no? At yung mga babae, may mga kasi nga, dahil sa paglaban sa cancer. So mayroong isa doon, siyempre sa kwentuhan, nagpapakilala tayo. Sabi nung isang may sakit na cancer na kakwentuhan ko, sabi niya, ay, pastor ka pala. Opo, pastor po ako. Bakit nagka-cancer pa yung anak mo? Di ba pastor ka? Bigla, kumbaga, very spontaneous. Yung sagot na hindi ko na pinag-isipan. Very spontaneous. Ang sagot ko, ay, ba't nagka-cancer pa? Di ba pastor ka? Nagka-cancer pa. Sagot ko, yung Pope nga nasa ICU ngayon eh. So ang point is, walang exempted. Diba? Kahit na mananampalataya ka, may mga challenges na naririyan, haharapin natin yan, baka magtatanong tayo, ba't may problema ba? Ba't may pagkakasakit pa? Pero totoo na ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, pero kung hindi tayo equip, hindi natin alam kung paano haharapin at paano titingnan, paano tayo haharap dito sa mga challenges na ito, baka sabihin mo, ay hindi pala totoo, hindi pala masaya ang buhay Kristiyano. No, dahil ang buhay Kristiyano, meron tayong joy kahit na merong mga challenges, kahit na merong mga difficulties. Di ba yun nga ang Book of Philippians sa Bible na sinulat habang si Paul na writer ay nakakulong. Pero ang tema ng aklat na yon is about joy, kagalakan. So, ang buhay ng Kristiyano masayang tunay. Pero pag hindi ka equipped, sasabihin mo parang hindi ata totoo. Bakit may problema? Bakit may ganito? Kinakailangan natin yung pong mga ganong kasanayan. Because life is like a battle. Pakikipaglaban po ito. Kailangan tayong makipaglaban at sa biyaya ng Panginoon, dun sa napag-aralan naman natin, merong katagumpayan, merong patnubay, alam natin, kasama natin ng ating Diyos. Ayun po yung January to February. Ngayon pong March, April, May. 3 buwan. Ang atin pong serye ng pag-aaral, maririnig natin mga mensahe sa pulpit, is about Nehemiah. Kay Nehemiah. Nasimula na nung nakaraan. Bakit Nehemiah? Because life, or yung ating spiritual na buhay, o yung buhay natin as a whole, ay katulad po yan ng pagtatayo. It's like building a wall.
Sino dito marunong magtayo ng pader? Oh, yung mga involved sa construction. Mahirap ba? Madali? Hindi siya madali. Mahirap siya. So, we must be equipped. Kung hindi ka equipped, sa pagtatayo mo ng pader, anong pwedeng mangyari? Baka hindi mo na lang itayo kung hindi ka marunong. Yung isang madalas na nasasabi sa akin, ibabayad ko na lang. Kasi hindi ako marunong eh. I was not equipped para magtayo ng pader. No? Pero sa ating buhay, meron tayong mga pader na itinatayo at doon tayo kinakailangang masanay. Kung wala tayong kasanayan, hindi tayo makakapagtayo ng pader. Makapagtayo man tayo, hindi natin matatapos kasi baka biglang mainip ka o ma-discourage ka na. O kaya, kung hindi ka equipped, pwede, sige, magtayo ka ng pader. Pero katulad dito sa Nehemiah, meron tayong mababasa dito, yung mga opposition, sabi nila, baka naman yung pader na tinatayo niyo, loksuhan lang yan ng fax, giba na kagad. If we are not equipped. So we must be equipped because life is like building a wall. Reviewin nga natin yung nakaraan, yung introduction dito sa lesson natin about Nehemiah. Yung building a wall, yung pagtatayo ng pader, it was God's purpose. Yun yung gusto ni Lord. Yun yung gusto ni Lord. Kaya dapat, yun yung gusto ni Lord, yun yung purpose na yun, dapat nasa atin yung burden para itayo yun. Dapat meron tayong vision para itayo yun. At dapat meron tayong commitment para itayo yun. At merong mga bagay na gusto kong ulitin dahil sabi ko sayang kung mamimiss natin. Nabanggit last Sunday, sabi po ron, many second and third generation believers, they live comfortably in their spiritual complacency. They are still captives to a materialistic world. That is why the Israelites are not going back. So, kinuwento po sa atin yung background ng Nehemiah. Kasi di ba sila ginawang exile, nabihag sila, dinala sila sa Babylon. And then kahit na pinayagan na ng hari, sabi ni King Cyrus, uwi na kayo, balik na kayo sa Jerusalem. Yung mga second and third generation, kasi 70 years sila dun eh. Mga second, yung mga anak na ng mga na-exile, ayaw na nilang bumalik dun sa Jerusalem. Bakit? They live comfortably. Komportable na yung buhay nila dun eh. Kung uuwi sila sa Jerusalem, anong daratnan nila dun? Yung mga bahay, giba-giba. Yung pader nila, giba-giba. Yung temple, wasak. Wala pang naka-establish na mga kabuhayan. Di, sabi lang, mas komportable na dito. Ayaw na namin doon. Dito, okay na kami. Kahit na hindi kami taga rito. So, ang na-maintain na lang nila, yung kanilang tatak, yung kanilang identity as Israelites. But ayaw na nilang ibalik yung kanilang, o bumalik doon sa kanilang bayan at ayusin yon. Ayaw na nila yon. And then, about the wall, patungkol dun sa wall na kinakailangang i-rebuild, ang isang binigyang pansin last Sunday, ano sinisimbolize ng wall na yon? Last Sunday, ito yung sabi sa atin. The walls symbolize the distinctive difference. Yung kaibahan, yung pagkakaiba. The walls symbolize the distinctive difference between God's people and God's worldly people. Kasi nga, doon sa Jerusalem, doon sa Huda, dahil wala ngang pader, di ba? Labas-pasok yung mga tao. Labas-pasok sila. Yung mga Israelites at hindi Israelita, labas-pasok sila doon, walang protection. So, pati yung mga activities yung ginagawa nila, pwedeng yung mga non-Israelites, gagawin lang yung mga activities nila bilang hindi Israelita sa loob ng compound ng mga Israelites, hindi na dapat yun, di ba? Pero dahil wala ngang wall, sabi yung wall, ang nagsisimbolize yan, yung kaibahan ng God's people with the worldly people. Yung kaibahan ng Israelites sa mga Israelites. In the way we think, in the values that we hold, the way we relate to God and to one another, yun the walls. Ang sinisimbolize niya, yung ating kaibahan sa ibang mga tao.
Baka iniisip nyo, magtatayo tayo ng walls, ibig sabihin, i-isolate natin yung sarili natin, hindi po yun yung ibig sabihin. Itong walls na ito, sinisimbolize niya, dapat lang maging malinaw, ano yung kaibahan natin sa mga taong wala kay Kristo. Tanungin mo nga yung sarili mo, ano nga ba ang kaibahan ko sa iba? Ano nga ba ang kaibahan ko sa mga kasamahan ko sa trabaho na hindi Christians? Ano nga ba ang kaibahan ko dun sa mga kaklase ko, kasama ko sa schools? Bukod dun sa, siguro sila hindi nagsisimba, ako nagsisimba. O kung magsimba man sila, iba yung sinisimbahan nila. Pero ano nga ba ang kaibahan? Is there a difference in the way we think? Magkaiba ba kami ng pananaw? Magkaiba ba kami ng pag-iisip? Halimbawa, ngayong panahon ng eleksyon, paano mag-isip sila? Paano ako mag-isip? Nagbebenta sila ng boto, magbebenta rin ba ako ng boto ko? Ano ba ang standard nila sa kandidato? Ganon din ba yung standard ko? Meron ba kaming kaibahan with the way we think? Meron bang kaibahan yung values namin? Yung mga pinahahalagahan namin? Halimbawa, when it comes to money, ano yung values ko patungkol sa pera? Ano ba? Yung pera ko ba na pinaghirapan ko, akin ba to? At pagkatapos gagastusin ko ito kung sa paanong paraan na gusto kong gastusin. Ano ang mindset ko ba dito sa pera na to? Owner o steward? Meron bang kaibahan? Meron bang kaibahan? Kasi ang sinasabi dito, we have to establish our walls. We have to establish and kinakailangan meron tayong distinctive difference. Meron tayong kaibahan sa kanila. Kasi kung walang kaibahan, di parehas lang. Parehas lang. Naging Christian ka pa. Nag-iba ka pa. Parehas lang din naman. So, kinakailangan merong distinctive difference. Yung difference natin dito sa mundong ito. Maalala ko nga po pala. Maalala ko lang. Nabanggit kanina ni Ate Debbie, nung Wednesday, pumasok na yung 40 days of nung Quaresma, Lent. Dahil mag-Holy Week na. Diba? Sa April, ano nga yung Holy Week? Yan. So, at least alam ninyo. Okay? Ang tanong, ano na ang schedule ninyo? Yung bang pananaw natin sa Holy Week ay, ang pananaw ng mundo dyan, holiday. Holiday ang pananaw ng mundo dyan. Vacation. Ganon din ba ang pananaw natin? Kasi dapat ang pananaw natin sa Holy Week ay holy day. Holy day. Ano ibig sabihin ng holy day? Araw o panahon para sa Diyos. Di ba yun yung last year na dinedefine natin pag sinabing holy, nakatakda para sa Diyos, para sa Panginoon. So ang Holy Week, sa pananaw ng mundo, holiday yan. Pero sa mga kumikilala kay Kristo, it is a holy day. Para sa Diyos yan. Yung ibang details later siguro i-announce. Pero sineset aside po natin itong Holy Week ng 2025. Yan po ang magiging prayer and fasting week natin. Nare-recall nyo, meron tayong prayer and fasting week last year? Prayer and fasting week din natin ngayong 2025, itong Holy Week. Kung may mga ginawa tayo last year dun sa ating prayer and fasting week, meron din tayong mga gagawin this year sa ating prayer and fasting week at nilagay natin yan sa Holy Week. So there must be a difference. Tayo sa mundo. Yun yung walls natin. Yun yung walls natin. There is, kumbaga, kung walang difference, sayang naman. Pero alam nyo, merong word. Para sa mga professing Christian, sa mga nagsasabi na sila ay mananampalataya, tinanggap nila si Kristo, pero there is very little, napakaliit, or even sometimes parang there is no difference at all. Ulitin ko, merong word na ginagamit para dun sa mga professing Christians, but showing very little or sometimes no difference at all from the world. Their walls, yung mga pader nila, were down or broken. Ano yung term na yon? Anong tawag na yon? Yun yung tinatawag na nominal Christians. Nominal.
Nominal Christians. Ang definition nun ng nominal Christians, sabi, nominal Christians, ulitin ko, yung pagkang walang wall, wala halos difference, walang pagkakaiba. Nominal Christians, yung people, yung mga tao, who identify as Christians, sinasabi nila na Christian sila, sumasampal tayo sa Panginoon, pero yung pagiging Christian nila is due to their family tradition, societal norms, cultural affiliation, or religious activities. Yun lang. Yun lang. They may attend church, pwede silang umattend sa church, at iba pang mga fellowships, pero hindi mag-e-extend beyond that yung kanilang pananampalataya. At eto pa, they do not allow their religion to require much of them in terms of morality and responsibility. Kaya nga wala halos difference. Hindi nila hahayaan na yung pananampalataya nila ay meron pang ire-require na additional in terms of morality. Halimbawa, kumusta ang moralidad? Kung ang takbo ng mundo, halos bagsak na yung morality, yung premarital sex, extramarital sex, yung iba't ibang corruption na involvement, baka sabihin na ba, hindi, sapat na yun, nagsisimba ako. At parang yung pagsisimba na lang yun. Just satisfying the religious obligation. Tama na yon, yung basta linggo, magsisimba ako. Christian na ako doon. Pero in terms of additional requirement sa morality and sa responsibility, pag may additional responsibility, ayaw na nila yan. Ayaw na nila yan. Para bang halimbawa, ganito, medyo napag-uusapan kasi namin to lately. Pagkang minsan, pananaw nung iba, ako Christian ako, okay, ang commitment ko, attend ako ng church pag Sunday. 10 hanggang 11:30. That's it. Madalas nga, nag-overtime sila, pastor, umaabot pa ng 12 Buti kung may sopas. Minsan walang sopas. So, ganon. So, parang yun na yung obligation. Basta attend ako ng church. Pagkang hinano natin, dagdagan nyo pa, agahan nyo naman 9 o'clock para may growth class. Sobra na yun. Sobra na yan. Tapos na yan. Ang obligasyon ko lang, umattend ng service. Growth class, hindi nakasama yan. Sasabihin pa natin, prayer meeting, time prayer meeting. Baka malumagpas na sa langit yan, pastor. Sobra-sobra na yung, That is enough. Na para bang, ganun lang. Meron lang akong isang activity na magko-commit ako bilang Christian. After that, no more. Wala na. Hindi na ganun. And sabi po nung isang mangangaral, si R.C. Sproul, kasi nga, yun yung nominal Christian. Sabi ni R.C. Sproul, nominal Christianity has become so normal that biblical Christianity seems radical. Normal na yan yung nominal Christianity. Yung tama na, sumampalataya ko kay Kristo, si Jesus Christ ang Panginoon ko tagapagligtas, then a-attend ako every Sunday. That's enough. Yung iba pang mga activities, tapos sasabihin nyo, magdi-D group pa, discipleship group pa, at iba pang mga hindi na yan. Tama na yan. That is nominal Christianity. Kaya nga sabi itong preacher na to, yung biblical Christianity parang radical na. Parang sobra-sobra na yung biblical Christianity. Ano ba yung biblical Christianity? Ano yung sabi sa Acts chapter 2? Lagi sila dun sa apostles' teaching, lagi sila nag-aaral ng salita ng Diyos, lagi sila nandun sa breaking of bread, in fellowship, in prayer, in witnessing. So yun yung biblical Christianity. Pero sabi ng iba, sobra-sobra na yan. Enough na ito. Mga kapatid, we have to establish our walls. We have to build our walls. Hindi tayo nominal Christians. Yung nominal Christianity, makikita natin yan sa maraming tao sa paligid natin. Ganun lang. Enough na yung merong religious obligation and that is enough. Hindi po tayo ganon. Sabihin mo sa katabi mo, nominal Christian ka ba? Biblical Christian tayo dapat Yan, biblical Christian tayo. Biblical Christian tayo. We must build our walls and we must establish our difference from the world. Haba ng introduction ko. Punta tayo sa Nehemiah chapter 2. Okay. Nehemiah chapter 2. We will talk about praying, planning, and implementing.
Ang background lang nito, in Nehemiah chapter 1 verse 1, yung simulang-simula, di ba? Binasa rin ng nakaraan. The words of Nehemiah, son of Hachaliah, in the month of Kislev, in the 20th year, while I was in the citadel of Susa. And then sa Nehemiah chapter 2 verse 1, ito yung sabi, in the month of Nisan, in the 20th year of King Artaxerxes. Ang tinitingnan lang po natin dito is yung agwat nung panahon. Sabi po sa mga commentaries, meron daw pong 4 na buwan yung lumipas. Mula nung malaman ni Nehemiah yung kalagayan nung Jerusalem, 4 months have passed. 4 months pagkatapos na magkaroon siya ng burden tungkol sa walls, 4 months pagkatapos na ma-receive niya yung vision, 4 months na magkaroon siya ng commitment na gusto niyang itayo yung walls ng Jerusalem, 4 months have passed. Lumipas. Alam po ninyo, madalas ang gusto natin pagka meron tayong nakikitang mga ganyan na kailangan gawin, ang gusto natin, action agad. Di ba? Gusto natin action agad. Pag may burden, pag may nakitang gagawin, pag may vision, pag may commitment, action agad. Pero one thing na madalas ay nakakaligtaan at hindi na i-consider is prayer. Is to pray. Nakita po natin yan dun sa series natin nung nakaraan sa Joshua. Di ba? Merong time doon na natalo sila sa AI. Bakit? Hindi sila nag-pray. Sabi lang, pagkatapos ng victory sa Jericho, sugod tayo agad doon. Sa AI, mananalo tayo. Hindi nag-pray. Kung nag-pray sana sila, kumonsulta muna sa Panginoon, pwedeng sabihin natin, doon pa lang sinabi na ng Lord sa kanila, hindi kayo mananalo kasi merong may kasalanan. Ayusin muna natin bago tayo sumugod doon. Pero hindi, walang pray-pray. Nag-pray lang sila nung talo na. Natalo na. Kasi ganun tayo minsan, gusto natin action kaagad eh. So, eto kay Nehemiah, nung magkaroon siya ng vision, magkaroon siya ng burden, ang unang ginawa niya, he prayed for God to do something. Makita natin yan sa chapter 1 verse 4. Sabi, when I heard these things, I sat down and wept. For some days I mourned and fasted and prayed before the God of heaven. At alam po niyo, si Nehemiah is a person of prayer. He is a man of prayer. Marami tayong mababasa sa 13 chapters ng Book of Nehemiah. At least 11 times mababasa natin doon, siya'y laging nagdarasal. He was very prayerful. Siya yung example nung sinasabi sa New Testament na sa 1 Thessalonians 5:17, nananalangin ng walang patid, walang tigil sa pananalangin. Continuously nananalangin siya. Kaya nga, mabasa natin yung isang example ng prayer niya in Nehemiah chapter 2 verse 4. Makita natin, the king said to me, what is it you want? Nung kaharap niya yung hari, tinanong siya ng king, anong gusto mo? Ito yung siguro yung mga sitwasyon natin na gano'n, yung immediate, mabilis na, Lord, tulungan mo ako dito. Lord, give me wisdom. Ito, sasagot ko. So, he prayed to the God of heaven, pagkatapos, sagot siya. Minsan, may nakaredy tayong sagot kagad eh. Pero ito, he prayed, and then, sumagot siya. Sa kanya pong patuloy na pananalangin, inilalagay ng Diyos sa kanyang kaisipan at sa kanyang puso, kung ano ang gusto ng Diyos na gawin niya. Prayer. Napakahalaga po niyan. Anong sitwasyon ang hinaharap mo ngayon? Anong desisyon ang kinakailangan mong gawin ngayon? Huwag na huwag mong kalilimutan at unahin mo, manalangin ka muna. Kumonsulta muna sa Panginoon. So, pero dito makita natin si Nehemiah, hindi lang siya nag-pray. Hindi lang siya nag-pray. Nagplano siya. He planned. Nehemiah prayed and also Nehemiah planned. And alam po ninyo, yung praying and planning, hindi po magkalaban yan ha. Meron kasing iba, parang extreme. Wag lang magplano. Let's just trust the Lord. Parang ganun yung basta kung ano, gawin lang natin. Wala nang plano. Parang yung iba naman kasi, parang, ano yan, worldly yung mga plano-plano pa. Yung iba, ganun sila mag-isip. Although meron naman talagang iba na talagang ang trust nila nandun sa plano.
wala na sa Panginoon. Pero alam po ninyo, hindi magkalaban yung pananalangin at pagpaplano. Pwedeng gawin, magkasama, magkasabay, habang nagpipray ka, nagpaplano ka, dahil sa iyong pananalangin, ang Diyos ang naglalagay ng plano sa puso mo. So Nehemiah prayed and then he planned. Anong pinagplanuhan ni Nehemiah? Anong pinagplanuhan niya? Una, pinagplanuhan niya yung pagharap niya sa hari. Haharap siya sa hari. Sabi doon sa verse 1 to 3, in the month of Nisan, in the 20th year of King Artaxerxes, when one was brought for him, kasi nga, anong trabaho niya? Diba? Wine, the cupbearer. Siya yung nagsiserve doon sa king. So, when wine was brought for the king, I took the wine and gave it to the king. I had not been sad in his presence before. Alam po ninyo, sa harap ng hari, bawal malungkot. Bawal. Kailangan ang nakikita ng hari, puro maganda, puro masaya, bawal ang malungkot. Pero, humarap siya sa hari, sabi niya, I had not been sad in his presence before. Bawal yun. At pagkang humarap ka sa hari, nang hindi nagustuhan ng hari yung iyong itsura, pwede kang tanggalin sa iyong posisyon, and worse, pwede kang patayin. So, haharap siya dito sa hari. Merong kwentong halos katulad nito, yung kay Esther. Yung kay Esther, haharap din siya sa hari. At ano pa yun? Kailangan, paghaharap ka sa hari, kailangan pinapatawag ka, hindi ka pwedeng, pag walang appointment, tapos haharap ka doon, hindi pwede. Kaya yung kay Esther, yung pagharap niya sa hari, ang sabi ni Esther, if I perish, I perish. Kung mamatay ako, di mamatay ako. Basta gagawin ko yung dapat kong gawin. So ito, pinagplanuhan niya yung pagharap niya sa hari. Yung pagharap niya sa hari, malungkot siya na hindi dapat. So the king asked me, tinanong siya ng hari, why does your face look so sad when you are not ill? Wala ka namang sakit, pero ba't malungkot ka? Sabi ng hari, this can be nothing but sadness of the heart. But I said to the king, and I was very much afraid. Yung pagharap niya sa hari, merong takot na kasama. Kasi nga, bawal humarap sa hari ng ganun, pero pinagplanuhan niya yan. Pinlano niyang haharap siya sa hari. Dahil ang nalagay ng Lord sa isip niya sa kanyang pananalangin, we will need the king. Kailangan natin yung hari para gawin ito. At inilagay ng Diyos sa puso niya, nilagay na burden, yung plano, ito gagawin. Hindi sa kanyang personal na plano, galing sa Lord na plano ito, haharap ka sa king, and he was very much afraid, natatakot siya. Dahil merong hindi magandang gawin yung king sa kanya. But I said to the king, may the king live forever. Why should my face look sad when the city where my fathers are buried lies in ruins and its gates have been destroyed by fire? Kinuha ni Nehemiah yung opportunity na madala sa atensyon ng hari yung sitwasyon doon sa Jerusalem, at yun yung opportunity na hinihintay-hintay ni Nehemiah. So kahit na pwedeng may masamang mangyari sa kanya, kaya sabi niya, natatakot ako, pero humarap ako sa kanya at dinala niya yung condition, yung sitwasyon ng Jerusalem doon sa hari. So pinagplanuhan niya yun. Paano ako haharap sa hari? Paano ko maibibring up sa kanya itong sitwasyon na ito? Meron siyang plano. At hindi lang niya pinagplanuhan yung pagharap niya sa hari, pinagplanuhan niya pa kung paano niya sasagutin yung mga questions ng hari. Siyempre, sabi niya, pagkang humarap ako sa kanya, and then merong tanong, dapat nakaready na ako. So, he planned his answers to the king's questions. So, yung mga sumunod na verses, sabi, the king said to me, what is it you want? Ano bang gusto mo? Then I prayed to the God of heaven. Siguro sa loob-loob ni Nehemiah, yes, ito na yon. Lord, tulungan mo ako. Sabi niya, and I answered the king, if it pleases the king and if your servant has found favor in his sight, let him send me to the city in Judah where my fathers are buried so that I can rebuild it.
iniisip niya na magtatanong ang hari. Ready yung sagot ko. Hindi siya yung nagpaligoy-ligoy pa na, pagkang tinanong, anong gusto mong gawin ko? Depende kung anong gusto ng Lord. Depende kung ano. Hindi, alam niya na ito Meron nang nilagay ang Lord sa puso niya Kaya pinagplanuhan niya, pati kung paano siya sasagutin. At sabi niya, kung papayagan niyo po ako, pupunta ako doon sa bayan namin, itatayo ko po yung wall doon. Then the king with the queen sitting beside him asked me, tinanong siya, gaano katagal? Gaano katagal kang mawawala? Kailan ka babalik? Parang sinasabi na, pumapayag na. Tinatanong na kung gaano katagal, kung kailan ako babalik. Hindi niya sinabing, depende kung gaano katagal yung Hindi, sabi niya, it pleased the king to send me, so I set a time. Sinabi ko sa kanya, we have no idea kung ano yung oras na sinabi ni Nehemiah. Hindi natin alam kung sinabi ni Nehemiah, mga 1 taon. O mga ilang buwan. We have no idea. Basta sinabi niya, alam ko, pinapayagan ako ng hari na pumunta doon at meron akong nakaplano na gagawin doon. Most probably, kinumpute niya na yon kung kaano katagal. At nung sabihin niya, mga ganitong panahon po ako mawawala. So I set the time. Kumbaga parang naka-rehearse na yung kanyang sasabihin. Di ba ganun din naman tayo? Di ba? Pagka meron kang gustong kausap, di ba? Meron kang job interview, o meron kang kakausapin, ini-imagine mo na, binivisualize mo na, ganito yung tanong, ito yung sagot, ito yung So siya, pinagplanuhan niya na yon. Pinagplanuhan niya na. Pero hindi lang yung tanong yung kanyang pinaghandaan doon, alam niyo? All those, hindi lang yung 4 months, and I think yung mahabang panahon na paglilingkod niya doon sa hari, ay kasama doon sa paghahanda niya para pag siya'y humingi, nagbigay ng kanyang request. Madaling i-consider ng hari. Isipin nyo, kung si Nehemiah ay pala-absent na cupbearer, pala-absent. Kung si Nehemiah ay nagsiserve ng mga hindi masasarap, hindi nagugustuhan ng hari. Kung si Nehemiah ay hindi maasahan, and then pagkatapos magre-request siya, baka sabihin ng hari sa kanya, lakas naman ang loob mong mag-request, magbabakasyon ka pa. Hindi mo nga nagagawa ng maayos yung trabaho mo. Baka pwedeng ganun pa dito, nung magpaalam si Nehemiah, ipinakita doon yung favor na siya'y papayagan. At dahil siya'y papayagan, hindi lang basta siya'y paaalisin, ang hinahanap ng king, kailan ka babalik? Kasi parang sinasabi ng king, kailangan kita dito. I need you. Gusto kita rito. Hindi siya yung nagpaalam na sabihin, sige na nga, payagan na, para makawala na yan dito, para... Hindi. Nung magpaalam siya, sabi siya kanya, how long will your journey take and when will you get back? Babalik ka ba? Kailan ka babalik? Kailangan kita dito. Maganda yung kanyang testimony, maganda yung kanyang paglilingkod, Nehemiah's trustworthy character and his loyalty to the king had been obvious over the time. At ito po tandaan natin. As Christians, pwedeng ito yung maging, kasama ito dun sa walls natin. Kasama ito dun sa kaibahan natin sa mundo. Every Christian should be a witness sa ating mga trabaho, first, by our godly character. By our godly character. And by our competence sa mahusay na paggawa natin sa ating pagtatrabaho. Yun yung witness natin. Hindi tayo maikukumpara dun sa ibang mga tao na wala lang. Yung performance bagsak, hindi maasahan, incompetent, tapos pala-absent, pagkatapos hindi responsible. Pero dahil sa magandang na i-build up na ito ni Nehemiah, madaling mag-request. Pagkatapos sabi ng king, kailan ka babalik? Kailangan kita. I need you here. Pinagplanuhan niya yung pagharap niya sa king, pinagplanuhan niya yung pagsagot niya dun sa question ng kings, pinagplanuhan niya pa kung ano yung mga hihingin niya sa hari. Verses 7 to 8. Kumbaga, implied na, napapayagan na siya. Verses 7 to 8. I also said to him,
If it pleases the king, pwede bang padalhan mo ako ng sulat doon sa mga governors ng mga dadaanan ko para merong safe conduct, para padaanin ako. Di ba? Pagka merong order galing sa king, padaanin niyo yan, papunta yan ng Judah. So, pwede bang hungin ng letter? So, naka-ready na siya. Hindi yung kung kailan, saka pa nag-iisip, ano bang kailangan ko? O kaya, lalakad siya na walang daladalang sulat. Pagdating doon, haharangin siya. Pero alam niya na, kasi nga, may plano eh. May plano. Itong masusunod na gagawin. So, meron siya dapat na letter at pagkatapos sabi niya, may I have a letter to Asaph, keeper of the king's forest, kasi kakailanganin ko yung mga timbers, alam niya na yung mga materialis na kakailangan. Kasi nga may plano. May plano. Mga kapatid, sa atin pong buhay, sa ating personal na buhay at sa ating buhay Kristiyano, kailangan nating ipanalangin tong buhay na to at kinakailangan meron tayong plano. Diba? We want to be equipped. Gusto natin ma-equip tayo. Gusto natin mag-grow tayo personally. Hindi tayo basta pray lang ng pray, Lord, sana lumago yung pananampalataya ko. You must have a plan. Anong plano? Dapat may plano kang mag-devotion. Dapat may plano kang ganon. May plano kang, may isiset ka ng time. Lord, dapat every 5:30 o every pagkagising, meron kang plano. Every Sunday, hindi ako mawawala. A-attend ako dito sa mga equipping activities na ito. Dapat merong plan. Kasi yun ang kinakailangan mangyari para magawa natin yung dapat natin gawin. For us to build the wall, kailangan may plano. For us to establish our difference from the world, kailangan merong plano. Ano yung plano? Anong plano mo? Yes, magpipray tayo. Lord, sana mag-grow ako. Lord, sana magbago ako. Pero planuhin mo. Yung mga dati kong ginagawa, planuhin mo, hindi ko nagagawin ito. Itong mga changes na dapat mangyaring ito, merong planong gagawin dyan. Merong plan palagi. Nehemiah prayed, and then he planned, and finally, he implemented. Nehemiah implemented. Dito lalabas, dito magkakaalaman. After ng plano, what's next? Merong mga taong magaling mag-pray. Merong mga taong magaling magplano. Pero hindi marunong mag-implement. Dito natin masasabi, yung madalas nilang binabanggit, it is easier said than done. Pag i-implement na. Pagkang gagawin na. Dito na magkakaalaman. Pinag-pray na eh. Pinlano na. O ngayon, action na. I-implement na. Nehemiah prayed, he planned, and then he implemented. Paano siya nag-implement? Paano niya in-implement? Una, in-assess niya muna. Anong dapat gawin? He was able to assess the work that needs to be done. Anong ginawa niya? By night, I went out through the valley gate toward the jackal well and the dung gate, examining the wall of Jerusalem which had been broken down and its gates which had been destroyed by fire. Gabi gabi. Ibig sabihin, habang yung iba'y natutulog, siya'y bumabangon, nagtatrabaho. Yun yung implementation. Yun yung implementation. Habang yung iba'y nagpapahinga, habang yung iba'y kukuya-kuyakoy, habang yung iba'y pasarap-sarap ng kanilang buhay, ako'y nagtatrabaho na. Madalas niyo po itong maririnig sa mga motivational speakers. Yun yung sacrifice, yun yung commitment. Kahit yung iba nagpapahinga na, ikaw nagtatrabaho pa, yun yung implementation. Implement siya. In-assess niya kung anong dapat gawin, tiningnan niya yung mga walls, tiningnan niya kung anong problema. Then I moved toward the fountain gate and the king's pool. There was enough room for my mount, na hindi nga kasya yung kanyang asno na sinasakyan. And then, gabi, in-assess niya lahat. In-assess niya lahat. Kumbaga, it speaks of his commitment. It speaks of his sacrifice. Sabihin natin, yung sakripisyo na, kasi minsan tayo, yun ang natin, yung comfort ba? Yung komportable. Kaya ayaw nating magbigay ng extra effort. Dito, pinakita dito ni Nehemiah, extra effort ito. Extra effort. Para ma-implement yung plano, para mangyari yung dapat na mangyari, kailangan extra effort. Hindi pwedeng hayahay lang. Kahit gabi. Kailangan magtrabaho, kailangan i-assess kung ano yung dapat gawin.
So he was able to assess the work that needs to be done. Ano pa yung in-implement niya? He was able to work with and he was able to lead the people. Alam niyo po, minsan madaling magpaka-idealistic. And then, suddenly, pagkang gagawin na, at merong mga kasamang tao sa paggawa, meron pong isang kilalang comic strip, yung Peanuts, yung gawa ni Linus. Ang isa daw sa mga naging popular na laman ng Peanuts comics na yon, sabi, I love mankind. It's people I can't stand. Merong isang pastor, sabi niya, naiinggit ako dun sa mga tao na nasa radio ministry. Marami tayo dito nasa radio ministry. Sabi niya, naiinggit ako dun sa mga tao na nasa radio ministry. They just talk into a microphone in a quiet studio and they never have to relate to all the cranky people in their radio audience. Diba? Yung mga nakikinig, hindi lang kailangan makirelate doon. Kasi hindi niya naman kasama yan, kausap niya lang yung mikropono. But because ministry involves people. Ministry involves people. Many leaders, they fail in the ministry because they never learned how to work with people. Pag hindi ka marunong makisama, hindi ka marunong gumawa, kasama yung mga tao, at parang one-man team ka lang, na parang ikaw lang, you will fail. Nehemiah was able to work with and lead the people. Ito yung sabi ng verse 17 to 18. I said to them, sabi niya dun sa mga tao, I see the troubles we are in. I see the troubles we are in. Hindi niya sinabing, I see your troubles. Si Nehemiah, sarap-sarap ng buhay niya sa palasyo. Sarap ng buhay niya sa Babylon. Itong mga nasa Jerusalem, they are in trouble. Pero sabi niya, you see the trouble we are in. He identified with them. Jerusalem lies in ruins and its gates have been burned with fire. Come. Let us rebuild the wall of Jerusalem and we will no longer be in disgrace. I also told them about the gracious hand of my God upon me and what the king had said to me. They replied, let us start rebuilding. He was able to work with the people and he was able to lead the people. Yun yung kanyang pag-implement. Alam nyo, itong mga taong itong kinakausap niya ng mga Hudyo, sa totoo lang, ang isang characteristic nila was that they were demoralized. Demoralized to. Discouraged ito. Alam nyo kung bakit? Bago pa si Nehemiah, nag-attempt na silang itayo yung wall. Mababasa natin to sa Book of Ezra chapter 4. Nag-attempt na silang itayo yung wall. Pero alam nyo, pinatigil yung pagtatayo ng wall. Alam nyo kung sino nagpatigil? Si Artaxerxes. Yung king na pumayag kay Nehemiah na itayo yung wall. It was the same king na nagpa-stop sa kanila. So itong mga taong ito, kung sasabihin itatayo yung wall, baka sabihin lang, ginawa na namin yan noong nakaraan, hindi naman namin nagawa eh. Eh yung ang king, siya nga nagpa-stop yan eh. They were discouraged. They were demoralized. Pero pagdating ni Nehemiah, in-encourage niya sila, nagawa nila, and then, kaya ang sabi niya sa kanila, I told them about the gracious hand of my God upon me and what the king has said to me. Yung king na nagpatigil sa inyo noon, siya yung king na sumusuporta sa atin ngayon para gawin ito. Para gawin ito. He was able to lead and work with the people. And finally, he was able to confront the opposition. Alam po ninyo, sa lahat naman ng mabuting gawain, may opposition. May opposition. Mabasa natin yan in verse 19 to 20. When Sanballat, the Horonite, Tobiah, the Ammonite official, and Geshem, the Arab, heard about it, they mocked and they ridiculed us. Anong ginagawa ninyo? Nagre-rebelde ba kayo sa hari? Kasi nung unang tinayo ito, nung time ni Ezra, sila rin yung mga kumontra. At sila rin yung lumakad sa hari para ipatigil itong pagre-rebuild na ito nung time. I answered them. Kasi nag-research na si Nehemiah eh.
pinaghandaan niya na ito eh. Alam niya na itong mga opposition, sila pa rin yung kalaban. So I answered them, sabi niya, the God of heaven will give us success. Wala kayong magagawa. Hindi nyo kayo mapapatigil. The God of heaven will give us success. We, His servants, will start rebuilding. As for you, wala kayong share dito, wala kayong claim dito, wala kayong magagawa para patigilin kami. He confronted the opposition. Alam po ninyo, tandaan ninyo ito. Pagka meron tayong magandang desisyon, magandang gagawin, sabihin natin, let us arise and build. The enemy will say, let us arise and stop them. Meron talagang kokonta, meron talagang lalaban. Lalo't maganda yung gustong gawin. At yun yung gusto ng Panginoon. Pero sabi ni Sidlow Baxter, there is no opportunity without opposition. Lahat meron talagang opposition. Pero si Nehemiah, sa kanyang pananalangin, sa kanyang paghahanda, at sa kanyang pag-i-implement, even the opposition, na-confront niya. Pero ano ang pinakamahalaga dito sa pinag-uusapan natin na to? Sa pagbibuild ng wall. Alam niyo po ang highlight nito? Pagkilos ng Diyos. It is the gracious hand of God. Sabi ni Nehemiah dun sa verse 8, because the gracious hand of my God was upon me, the king granted my request. Hindi ina-attribute ni Nehemiah yung ginagawa nila doon sa favorable response ng king na pwedeng sabihin, sinuwerte lang siguro, baka maswerte lang, o baka sabihin niya, hindi, kasi mabait ako, mahusay akong kaya hindi. Ang sabi niya, because the gracious hand of God was upon me. Kaya pumayag yung hari. Pagkilos ng Diyos ito. Pagkilos ng Diyos. Mga kapatid, anumang gagawin natin, anumang plano natin gawin, magre-rebuild tayo ng wall. Palalakasin natin yung ating pamumuhay espiritual. Meron tayong gustong ma-achieve sa ating buhay. Mangyayari lamang ang lahat ng yan if the gracious hand of God is with us. Is with us. Kung papayagan niya. Kaya ang highlight nitong ginagawa natin ni Nehemiah, it was the gracious hand of God. Ang pagkilos ng Diyos, ang pabor ng Diyos, ang biyaya ng Diyos, hindi nakasalalay sa husay ni Nehemiah, hindi nakasalalay dun sa galing ng mga taong kasamahan niya, hindi nakasalalay dun sa mga Israelites na kanyang minomobilize, hindi po. At lalong hindi rin nakasalalay dun sa hari na nagbigay sa kanila because it was the gracious hand of God that moved the king. Lahat po ng ito nakasalalay sa biyaya, sa kapangyarihan, sa pabor na ibibigay ng Diyos. Yun yung highlight. That is the most important of all. The gracious hand of God. Kaya kahit yung hari napakilos niya, sabi ng Proverbs 21:1, the king's heart, yung puso ng hari, the king's heart is like channels of water in the hand of the Lord. He turns it wherever He wishes. Yung puso ng hari, hindi niya, kaya ng Diyos yan. Kung anong gusto ng Diyos, susunod yung hari. Kaya niyang pasunurin yan. Kaya nung kaharap niya na yung mga Israelites doon sa Jerusalem, eto ang sabi ni Nehemiah, I told them about the gracious hand of my God upon me. This is not about me. This is not even about the king. This is about the gracious hand of God. Pagkang nasa atin, ang favor, ang biyaya, ang patnubay ng Panginoon, we can accomplish it. Magagawa natin ito. Mapagtatagumpayan yung mga sitwasyon ng buhay, ma-establish natin yung ating wall, makikita yung ating kaibahan sa mga taong wala sa Panginoon by the gracious hand of God. Panginoon, salamat po sa biyaya po ninyo. Salamat sa salita niyo na nagtuturo sa amin, nag-encourage sa amin
Dalangin namin, Panginoon, maging halimbawa sa amin ito si Nehemiah, nanalangin siya, nagplano siya, at siya'y kumilos ayon po, Panginoon, sa ibinigay po ninyo sa Kanya. At ang nakita namin dito, Panginoon, ang pagkilos po ninyo sa pamamagitan niya. Dalangin po namin, maranasan namin ito, Panginoon, yung pagkilos po ninyo sa pamamagitan po namin. Hinihiling namin ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Make us your showcase, an attraction for you, that others may see who you really are, and what you can do. And once they know you, they will love and serve you. God, oh God, bless the world through MCM as we gather to grow and scatter to soar. Your kingdom be established in our hearts and